Hey guys, isa po ito sa pinakabagong budget po ng 2026 at tingnan po natin kung ito na po ba ang bagong budget key ngayon para nga po sa may around 10k na presyo or kulang 10k na presyo pagka naka-sale. Dahil meron nga rin po mga naging improvement po sa may specs na to compare nga po sa may last year model na Redmi Note 14. Starting po muna guys sa may obvious. Napansin ko lang po guys yung mga last year model po ng mga Redmi Note Pro Plus series. Yung mga higher version po ng Redmi Note. Meron po sila mga curved display. Habang meron pong mga flat display yung mga base version nila. Pero ngayon po sa may Redmi Note 15 series is baliktad na po guys. Yung mga base version na po, yung meron mga curved display. Habang yung mga Pro Plus version, sila na po yung meron mga flat display naman. Isang dahilan nga po dyan guys is sina-advertise na nga rin po kasi ni Xiaomi ang Redmi Note 15 series na meron pong solid na build quality. Tulad nga po ng Honor X90 guys na sobrang tibay nga raw po na pwede nyo nga rin po siyang ibalibag at napatunayan po natin yun guys sa may video natin. Ito po yun guys oh. Gumagana pa rin po yung Honor X90 natin kahit po binalibag na natin siya. And for this video guys ng Xiaomi Redmi Note 15. Ganon din daw po siya guys, matibay din daw po yung smartphone na yun. Kaya naman syempre i-expect nyo na po. Mag-durability test po ulit tayo para makita natin kung totoo po ba na sobrang tibay din po ng smartphone na to ngayon. Pero syempre guys, joke lang po yan. Hindi po ako magbabalibag ng cellphone ulit ngayon dahil hindi pa ako nakaka-move on sa ginawa po natin kay Honor X90 saka po sa may Samsung ko guys. Hindi po tayo magbabasag ng cellphone ngayon. Normal na review po muna guys yung gagawin natin sa may Xiaomi Redmi Note 15. Isang malaking upgrade nga po rito sa may Redmi Note 15 compare nga po sa may last year model is naka 6,000 mAh battery na nga po siya. Compare po sa may last year model na meron pong 5,500 mAh battery lang. Pero pagdating po sa may charger, same pa rin po sila na meron 33 watts. Sa built-in design niya, naka-plastic back lang po siya and plastic frame lang. Siyempre expected na po yan guys para sa may ganitong presyo. Pero meron po siyang IP64 na water dust resistant. Splash resistant lang po yan guys. At di ko lang po sure guys kung ano ba yung screen protection niya sa may display. Sigurado meron naman yan dahil na-advertise nga po yung Xiaomi na matibay na tinatawag po nilang Titan Tough. Dito po sa may display niya, meron po siyang 6.77 inches na merong AMOLED curved display na meron pong 1080p resolution saka 120Hz sa refresh rate at 3200 nits sa peak brightness. Mukhang para po sa may 10k na presyo, medyo nakukulangan po ako sa may display niya. Dahil meron na po mga smartphone sa ibang smartphone brands na merong mas mataas sa refresh rate at mas mataas sa resolution compare nga po sa mga display ng Xiaomi Redmi Note 15. Pero ang isang sigurado nga po tayo dito guys is yung kanyang 4 years po na software update. Yan po guys, subok na po natin si Xiaomi dyan na talaga nagbibigay po sila ng dire-diretsong update sa mga smartphone po nila. At itong Xiaomi Redmi Note 15, isaabutin pa po siya hanggang Android 19. Compare po sa ibang smartphone ni Transsion guys, na swerte na. Swerte na magkaroon ng 2 years na Android update. Sa camera guys, consistent po si Xiaomi sa mga budget phone po nila sa pagkakaroon po ng decent lang na camera. Actually guys, medyo napapangitan nga po sa kanya. Hindi ko maintindihan guys si Xiaomi. Parang di nila siniseryoso yung mga camera po nila sa mga smartphone nila. Dito nga po sa mga around 10k na mga smartphone. Mas okay pa talaga guys yung mga Infinix po sa mga Tecno. Compare nga po kay Xiaomi pagdating po sa may camera. Buti pa si Poco guys, yung camera po ni Poco. Mas nag-i-improve na po sila. Like nga po ng Poco M7 Pro 5G. Pero dito nga po sa may Redmi Note 15, hindi pa rin ako satisfied sa kanya. Dito nga po sa mga binibigay nilang quality para po sa ganitong presyo. Kung hindi nyo po compare yung camera ng Xiaomi Redmi Note 15 sa ibang brand, pwede nyo po masabi na okay naman yung kanyang camera. Kaso guys, kung compare nyo po yung camera na to, compare po sa iba, doon nyo po lang po makikita na hindi po siya ganun kagandahan. Lalo nga po sa may front selfie camera niya at sa mga low light shots. Bagsak po ang camera ng Xiaomi Redmi Note 15 para sa akin. Habang ginagawa ko po yung review na to guys, may nakita pa akong isang smartphone ni Xiaomi. Ang pangalan po is Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Pro lang guys, wala pong 5G sa pangalan. At tulad nga po ng inaasahan ko, nung tinignan ko po yung kanyang specs, para po yung ginawa ni Infinix dyan. Naalala niyo po yung Infinix Note 50, saka po yung Infinix Note 50 Pro. Halos magkamukha po sila ng specs, pero yung presyo po ng dalawang smartphone niyan, medyo hindi po makatwiran yung Pro version. Unang-una po dyan guys yung kanilang processor. Ang processor nga po nito is meron po siyang G100 na processor. Habang yung Xiaomi Redmi Note 15 Pro, meron po siyang G200 na processor. Napakalakas guys. Doble po yung lakas.
compare dito sa may base version po ng Xiaomi 15. Alam niyo na po ang performance ng G100. Pero guys, meron po ako napansin na konting improvement sa may Call of Duty Mobile. Mataas na po yung frame rate niya. Mas smooth na po siya. Compare po sa dati na naka-high frame rate lang. Pero guys, pagdating po sa may graphics, wala na talagang pag-asa to. Hanggang medium na graphics na lang po talaga siya. Feeling ko kaya naman ng G100 ang mas mataas sa graphics. Ang kailangan lang pong gawin ng COD Mobile, bigyan po tayo ng option. Then nasa sa atin na po kung isasagay natin yung graphics niya or hindi. Dahil sa tagal ko na nga rin po naglalaro ng Call of Duty Mobile, itong mga G99 at mga naka G100 at G200 po ng mga smartphone, wala na po ako nakikita mga lag sa kanila. Kaya mas okay sana guys kung itataas na po nila yung available na graphics. Dito nga po sa may settings. Para naman makita natin yung pinakakayang abutin ng performance po ng G200. Dahil para malaman nga po natin yung kakayahan nga po ng isang processor, dapat po guys mas makita natin siya sa mga high-end po ng mga games. Ito guys, nakakagulat po. Pwede po ang Red Dead Redemption dito sa may G100. Habang sa ibang Snapdragon na gaming phone nga po na totoong mayroong mas malakas sa processor, hindi po compatible ang Red Dead Redemption sa ngayon. Tulad po ng Snapdragon 7S Gen 2 na nandito po sa may Redmi Note 13 Pro 5G. Alam niyo po, para maisagad po natin yung performance ng G200, eto guys, kaya po niya makapaglaro ng mga PS2 games pababa. As long as mailalagay natin yung tamang settings para po malaro natin ng smooth. Nung unang bukas ko po dito guys ang God of War, napakabagal po niya. Napakalag niya. Akala ko nga guys hindi po niya kaya. Pero nung tumingin po ako sa YouTube ng tamang settings niya para malaro po ng smooth ang God of War, yan guys napakaganda po na naging resulta niya. Mas gumanda po siya compare po sa una na talagang lagapak po, sobrang lag. Akala ko nung una guys hindi kaya ng ganitong mga processor ang mga PS2 games. Kaya pala guys, basta tamang settings lang. Dahil yung ibang mga gaming po na mga sinusubukan natin na smooth nga po sa may PS2 games, mga high-end po yun guys na mga Snapdragon. At wala na po akong ginagalaw sa mga settings nila. Basta inopen ko po yung games, okay na po sila agad. Smooth na po agad. Hindi po tulad dito na kailangan pang baguhin yung settings niya para makapaglaro po ng PS2 games. Like nga po ng God of War. Kaya ibig sabihin po kung meron G100 po yung processor nyo, kaya nyo po makapaglaro ng smooth sa PSP, saka sa may PlayStation 1, saka po sa may PlayStation 2. Okay na okay po dyan guys, ang G100. Sinubukan ko na rin po guys yung Legend of Ymir para hindi na po masayang yung oras nyo at yung internet mo, lalo kung mobile data yung ginagamit mo. Malag po guys ang Legend of Ymir dito sa may G100. Kahit ilagay nyo po siya sa may low graphics, wala pa rin guys, hindi pa rin natin malalaro ng smooth ang Legend of Ymir sa ganitong klase nga po ng smartphone. Siguro guys, ang pinaka-best option po natin kung gusto nyo nga po bumili ng smartphone na to, maghintay pa po tayo ng ilang buwan. Dahil sa ngayon po, medyo mahal pa po yung presyo niya. Para sa around 10K nga po na presyo, dito nga po sa specs na makukuha natin. Pero guys, pag nakita nyo po yung presyo ng Xiaomi Redmi Note 15 sa kulang 8K or around 7,000 or kulang 7K guys, doon guys, medyo sulit na po siya. Pero kung makikita nyo po yung presyo niya, ng lagpas 8K. Medyo mahal po yung presyo niya para sa specs nga po na makukuha natin. Dahil kung titingin nga po tayo sa ibang smartphone brands makakakuha po tayo guys ng ganitong klase ng specs sa mas murang presyo pa. Like nga po ng Infinix Hot 60 Pro Plus. Madalas po siya magsilgis ng around 7,000 lang at meron po siyang better na camera at better na display compare nga po kay Redmi. Dahil pagdating po sa may processor niya, same lang po sila. Tingnan nyo lang po dyan guys yung link natin sa may description dahil madalas naman po, nagbibigay naman po si Shopee ng discount nga po dyan sa may link natin. Lalo guys pagka 2-2 or February 2 or 3-3 like ng March 3, get nyo na po yan guys. Basta meron pong sale, mas malaki po yung discount na makukuha natin. Kaya kung sakali naka G96 po yung smartphone natin or G100 or G200, wag po kayo magpapalit dito. Dahil same performance lang po yung mga smartphone na yan. Kaya para po sa may tanong natin kanina kung ito na po ba yung pinakamagandang budget po sa may around 10K, mukhang hindi po guys. I think meron pong isa. Ito po guys gagawan ko na lang po ng review. Halos same price lang po sila ng smartphone na to. Pero yung specs po na makukuha natin, bagong labas lang po ito guys. Pero yung specs na po na makukuha natin, masyadong maganda. Naka Snapdragon at naka 5G po siya. Compare po dito na naka MediaTek, naka 4G, and yet napakahina niya. Compare po dito guys. Kaya abangan nyo po yung full review natin sa may smartphone na to. Yun lang po guys yung mabilis na video natin. Thanks for watching.